good morning, good morning. Ayan, nakalabas na din kami finally kay Haring Araw. Some inhale naman dyan. Ang sama exhale. Ano ba yun? Yosi yung naamoy ko. So ngayon guys, talagang pinuntahan namin itong kanto sa General Santos City, Canto Lampo Waterfall. Ayan po ang itsura ng Canto Lampo Waterfall. So it is known for this kind of magical effect. O, diba? Sana all may pa-magical effect lagi tayo dito na word sa Bali. Pero in fairness naman talaga guys, magical talaga siya. Hindi talaga kayo magsisi. So ngayon, sa episode na lang na to, ako maglalabas ng aking mga galit ha, sa mga scammer, mga walang hiya kayo, mamaya kayo. Mamaya ako, kukusnutin ko yung mga pitoy-toy nyo. Laki ba yung scammer? Tsaka putay-tay nyo. Alright guys, pasok na tayo sa loob yung waterfall. I can see a lot of people came out when they're already wet. Hindi ko alam kasi I don't have a swimwear. Kaya tara. Wala silang bentang swimwear dito? No swimsuit here? It's fine, like that. No, we did not. It's fine, we can use this. Yeah. Okay, let's go. Oh, we want this photo. Let's go na. My photo inspiration. Alright, papasok na kami ng ate ko sa loob. Excuse my dress guys kasi na yung sumasakit yung leg ko dahil saan. So, nakikita nyo marami dito yung mga bumabisita, mga family, kahit yung may mga bata. And then, merong mga photo inspiration. So, eto talaga yung kanyang photo spot. Ayan talaga ang photo spot niya. So, let's go sa loob. Oh, where's my sister? Toilet. Hello! Thank you. What do we have to pay? To pay ticket inside. I can register only here. Okay. Put your name, your country, how many people come here. So much. Ticket is done. No. Concern yung ate ko sa monkey. Hindi siya concerned sa pitaka namin na paubos na. Daan-daan lang sa kanto. Waterfall. Baka mamaya mahulog ka sa kanto, ha? Hindi ako na-inform na mag-health. Dito sa? Hindi may rin ako mo. Ang activity natin ngayon pala ay lakaran, guys. Uy, hindi ako nakaihi sa taas. Ano ba yun? Okay. So, pababa pa tayo at meron pang mga hagdanan. Medyo malapit lang naman siya. Mga nasa 30 minutes lang galing dun sa aming last hotel. You have the snake fruit, you see? Snake fruit. Wow. Gelato on the stick. Fruit pop made with fresh fruit. No coloring and no preservative. Fruit pop. Which fruit pop you have? Yes, we don't have fruit pop. Oh, no more fruit pop? Yes. Okay. What's that? Durian? Local fruit. Can I see? Durian, right? This one? Yeah. Okay, one. How much? 25,000. Okay. At dahil tropical din po yung Bali at yung buong Indonesia, mahilig po sila sa popsicle. So, titikman natin tong durian made in Bali. Sarap. Yung ate ko concern lang sa pupuntahan niya. Guys, ako concern ako kung may pagkain dito.
Baka mamaya magutuman ako dito, mabuang tayo. Bayad muna tayong ticket. How much, te? What? Nainggit. I told you. Binabangungot siya kasi gusto niya talaga mag-waterfall. Okay. Madali naman akong kausap at may pagkain lang. Hi! Thank you. Keep one. Okay. Bro. Una tong lit. Sige. I'll be a housewife. Akala niya daw looking for housewife, 80,000. Where's the toilet? Up there. No, there's a lot one here. So this is the first waterfall na napuntahan namin dito sa Bali. This one is actually located here in Ubud. And para makita niyo yung expectation versus reality. At tinignan nyo to sa Instagram or sa TikTok. This is the reality. Ang ganda ng tubig niya, guys. Very clear. Waterfall. Oh, not here? Oh. Other side. Pili. Alright guys, andito na tayo ngayon sa kanilang sinasabi na Talon Waterfall. Ayan, sobrang sikat lang ito na place para wala lang, maligo, magpa-picture, pang Instagram, pero as usual, wala na naman kaming dalang mga suansot. Saka yung mga puwet nila na mapuputi, sana all. So, kita nyo doon sa taas, napapapicture na sila. Kami, pipila din kami dito kahit nakadress kami, guys. Kasi makapal yung aming apog. Makapal ang apog. Let's go. Hello! Ikod kayo mo. Ikod na ako ba? Dali, buhat ka, mag-hi ka. Dali ka. We are here! Pag-video, oh. Dali ka, te.
nitong Kanto waterfall. Pero sobrang worth it. After nyo mag-take ng photos, you can actually enjoy the waterfall. Hindi lang pa-picture. So ako nag-enjoy talaga ako guys. We go to the map. Pwede yung mga bata, pero kailangan talaga ng guidance. Okay po sa inyo. Ayan. So taas ng pila guys, no. Lahat yan nagpipila sila para dun sa iconic na photo spot mismo ng waterfall. So babalik na kami sa taas. Kasi tapos na kami ng ate ko. Parang Pilipinas lang din. Meron silang mga human drone. Pero, syempre, courtesy, mag-tip ka na lang din after. Pero napakaganda experience. Sobrang worth it. At ngayon ay pupunta na kami sa another waterfall ulit. Pero this time sa loob ng kuweba. So, let's go. Yung magpapapicture ka lang sana pero naligo ka nang wala sa oras. At trekking nang wala sa oras. Agay. Agay guys. Sakit akong rayuma guys. Tabang guys. Tabang sa mga laagan. No. In Bali. Nasi bugs. Nasi? Nasi bugs. Bungs. Nasi bugs. Ya. Nasi bugs. Nasi bugkus. Okay. Nasi campur ya. Okay. So, for lunch guys, ito po ang kakainin natin. Nasi bugkus. Ayan, ang itsura niya. Hindi ko lang alam kung traditionally nasa ano ba yan siya. Dahon ng saging. Pero, yan ang kakainin natin. Dahil kakalabas lang namin dito sa Kanto Waterfall. And dito na lang din kami manananghalian. Dahil Tom Jones na talaga ang mga Disney princess. At saka, meron pa kaming pupuntahan na medyo malayo pa. So, mag-unboxing na lang tayo. Ngayon ako nakakain guys ng pagkain na binalot sa kartulina. Kartulina. Ay, mali. Okay. Alright. So, kanin siya guys na kanin po siya guys na patayo. Meron siyang konting manok, konting noodles at saka parang sauce. So in short parang pastil pero Balinese style. Ayan. Pastil na Balinese. And then partner natin ng boiled egg. So sa mga ganitong klaseng lugar kailangan maaga pumunta, no? Or as long as merong Mr. Sun kasi maganda siya. For us, prefer na to. Kailangan natin mabagaan ng clients. If they are the shy type. Alright. Kung shy type kayo, mag-aga kayo. Kung ayaw mag-post sa madaming tao. Never mind. It's okay. Kung ayaw nyo ma-miss, you just go. Yes. Kadaghan din doon na process makuha. Kung mulay tao ka. Daan na siya all. Naglilain tao. For only 15, 20. $1. 80 pesos. So ito guys, itong buong kain namin na to, parang nasa 55 or 60 pesos. Kasali 100 pesos. Yung kain sa Bali, Indonesia guys, huwag kayong matakot ha. Sobrang affordable lang. Sobrang sarap. Kasi yan, na-enjoy namin ng ate ko yung menu ng mga restaurant dito. Pero hindi lagi umaabot ang kinakain namin ng 1,000. Ang pinakamataas namin sa 2 araw na namin nakain sa mga restaurant, 2,000 guys. May ano din siya, scrambled egg.
pila na tanan naman scam, abot tag 200,000. Ang karon like 60, 70 pila yung gitag mo. Ano? Buti na lang kumain kami ng pananghalian bago kami umalis doon dahil ang layo pa pala ng aming biyahe. Meron kasi kaming gustong puntahan, ang tawag ay Tirta Ginga. Isa siyang temple, water temple pa din na merong mga koi. So medyo mas malayo to ng konti pa, pero you know, those kind of places na road less taken ay doon mo talaga matatagpuan mostly yung mga magaganda na mga landscape at scenery. So relax lang yung pinanser natin. Umupo ka lang, huwag ka magpapagod kasi mamaya kailangan mo pang kuutin yung credit card mo. And tayo dito ay tingin-tingin lang, nabusog. Ayan, grabe guys yung mga nagpa-picture doon sa may waterfall guys. Parang pagpanganak sa kanila hanggang ngayon hindi sila kumain. Ang plat ng mga tiyan. Ako kasi ang laki ng investment ko sa tiyan pa lang guys. Kapit ka lang dyan besh, ilibang lang kita mamaya. And sa waterfall. And by the way guys, we came here when it's kite season, kaya marami talaga kayong makikita nagpapalipad ng saranggula or tabanog sa amin. Okay? Then kapag pupunta pala kayo dito sa aming pinuntahan na Kanto Waterfall, kayo po ay pumunta ng maaga kasi mataas ang pila dahil sobrang iconic na lugar. I mean, iconic, instagrammable, mesmerizing, churbable, lahat na lang ng adjective. At saka marami silang human drone. Bigyan mo lang ng tip guys, sila na bahala sa mga picture mo. Kita nyo naman, ayan oh. Kita nyo yan. Ako lang yan guys. Hindi pa yan si Catherine Bernardo. So anyway, mga tip yan, talagang magdala kayo ng swimsuit guys, kasi inisip namin, uy Bali, Indonesia, ang daming swimsuit benta dyan, mura lang yan, kay ligo talaga activity dyan. Ay day, bisan isa ka swimsuit day, wala kaming nakita. Bentahan kayo ng bikini na yung tabon ng bikini, nipple nyo lang tsaka puday nyo lang. Ang hati lang ng bengka. Ang hati lang ng bengka mo yung matabunan. Wala silang mga, at least kahit na swimsuit, may one piece, alam mo yung may ganon, may one piece na merong sarong na partner, wala. Ang benta nila triangle lang sa dito, tsaka triangle, then triangle lang dan sa puday-puday mo. Ganga pa, dirigan ko. O yung hindi nakasya ba, hindi matabunan lahat. So okay lang yun sa iba, pero sa amin niya, hindi namin, gabi naman kayo dyan niya. Tabon lang kami kunti, ay kulang na lang. Kung magbili kayo ng bikini na ganun guys, kuha na lang kayo dahon saging, oh, mas kumpleto pa. Kaya dahon saging post. Sana kumuha lang tayo ng dahon ng saging, tapos na gano'n na lang tayo kanina. Adan and Eva, ano kami, outfit. So anyway, like I said, bring a lot of swimwear dito sa Bali, Indonesia. Huwag nyo kaming gayahin na daw mga tanga, kami daw mga hangag, kami naging pake guys. Punta ng Bali, wala naging pake. 3 ang bag, walang laman, pantulog lang 3. Ano klase? Ang mga panty namin, na may mabibili. ang mga panty namin guys, puros basa, hindi na mala. So kulang guys ang 3 panty. Yun, dala kayo ng ganun talaga, swimsuit, sobrang importante yun. Dala kayo ng madaming design, mag-order na kayo sa Shopee, 1 year pa lang bago ang inyong flight ay mag-order na kayo. Mga OOTD sa Mayumi at Sheena. Then mga OOTD ninyo, mga dresses, mahirap din dito talaga hanapin, hindi basta-basta kasi malalayo, and then talagang minsan kailangan mo ng time para mag-discount. So kung kailangan nyo ng OOTD, puntahan nyo yung boutique namin guys. Diyan sa Jensan, meron din kaming online, Sheena Bangkok Wardrobe, ayan po. At saka etong aking Mayumi Thailand Closet. Meron tayong mga OOTD for travel. Kung gusto nyo t-shirt, kung gusto nyo mga dresses, shorts, co-ords, marami. Pero higit sa lahat, huwag nyo kalimutan swimsuit again. Mga swimwear. Kung gusto nyo 2-piece, bahala kayo. Kung gusto nyo 1-piece, bahala kayo. Kung gusto nyo rash guard, bahala kayo. Basta magdala kayo guys. Katulad sa amin. Pwede naman na nakadress. Gusto nyo lang mag-dress? Pwede din. Pwede din guys. So anyway, tara na, let's go na. Hindi ko alam saan kami pupunta next, but yeah, we'll see you on today's episode. Kaboom. Wow. So now guys, we passed by Luwak Coffee from Honeybee Farm.
Basically, it's not recommended to buy luwak coffee just anywhere sa mga palengke kasi yung iba meron na siyang halo. Pero this one, kapag dito ka talaga pumunta sa farm mismo na nagha-harvest ng mga luwak coffee beans, that one is the legit and authentic one. So right now, we are going inside Honeybee Farm to check their store for luwak coffee. Other than my sisters are coffee lover, meron din kaming mga friends na they wanted to pasabay ng luwak coffee. So para authentic sa farm tayo kukuha. Kita nyo naman ngayon. Ayan, hindi yan siya fake ha. Nasa farm talaga tayo. And this is their store for the luwak authentic 100% coffee. So bili lang tayo dito and then we will go na. Tayo 18 Valley. Ay, ibugaya! Ano man? Ay, tayo na. Nag-subside na siya. It's nicer here than the other one. No? Yeah. I think should be put more powder. Coffee powder. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa aming akomodasyon. Ganito po ang itsura. Ay, ang ganda pa din naman po. Pero, mas mababa na yung presyo. So, tingnan nyo naman yung aming view. Oh, may sarili kaming balcony at kitang-kita galing dito sa taas yung local community na harvest ng kanilang palay at nagsusunog ng kanilang mga dahon ng palay. So, yes. Alright. So, since maaga pa tayong nakarating guys, tingnan na lang natin yung swimming pool area. Oh, okay. The restaurant is here, but we can eat from the room. Yeah. Okay. You have many guests today? We only have 2 rooms. You only have 2 rooms? Yeah. Oh. This is a private place. Oh, okay. Okay. Wow, very nice. How deep? Only here. Wow, very good. Nasa 120 centimeters lang yung lalim niya, guys. Sagip tayong mga putot. Wow, ang ganda. And here you can see halos ganito lahat yung kanilang mga mga swimming pool, mga view, halos magkatulad din. Wow. And if you want, you can walk to the gazebo gazebo. Saan ka galing ng English mo, te? You can walk to the gazebo para mag-yoga, mag-exercise, kunwari, mag-stretching dahil maunat naman yung mga pasok-pasuan. And you can actually lay down here in the morning, enjoy your breakfast, have your coffee. Breakfast on the pool? I got my order. Chicken, lilit. Sate lilit? Okay, nag-order ka na sis. Malibang muna ako sis. Kalibang muna ako sis. Tingnan mo na yung toilet nila dito guys. Wow, malinis naman. At akala mo lang maliit pero malaki siya. Meron po siyang shower area dito. At akala mo lang wala kang view pero meron ka ding view guys. Oh, diba? Meron kang view ng puno ng mangustin. Tama ba? So, ayan po ang view natin dyan. Maganda. Pwede ka na lang tumakas dito kasi may susi, oh. Ayan. So, pag hindi mo gusto, hindi mo bet yung mga ka-met up mo at mga ka-eyeball mo, pwede kang tumakas sa toilet. Dumaan ka dun sa may bintana na may sose.
Before I forget, this episode is going to be about, bago ko tapusin yung episode na to, gusto ko muna kayong kausapin about sa way ng mga scammers, okay? So you guys all know, matagal na po akong online seller, matagal na akong nagbibenta, but it just struck me na grabe pala talaga yung scamming. Hindi lang naman dito sa Pilipinas, no, kahit saan naman, pero talaga ngayon, target nila mga online sellers, lalo na yung mga malalaking online sellers. So, eto narinig ko na to nagreklamo din si Madam Inuts dahil marami din nangungopya ng kanyang mga page. Maraming nagsasabi na magbayad sa GCash ng mga scammer. Kaya ilang beses din siyang nag-a-announce kung ano lang yung kanyang mga mode of payment, ano yung account niya, tsaka ano yung kanyang GCash account. So, same goes to me. Ilang beses ko na po yung ina-announce during live selling, sa vlog ko, sa mga reels ko, sa mga mini vlog natin, sa mga live selling natin, outro, tsaka intro natin, puros lahat warning para hindi po kayo ma-scam. Okay? Paano malalaman, madam, na scammer? Unang-una, ako po, nagkaroon tayo ng policy na no video call, no payment. So, hanggang sa hindi nyo po nakita yung pagmumukha ko, okay? Hindi nyo po kailangang magbayad. Alright? Pwede kayo magsabi, madam, sure buyer po ako. Antayin ko lang na mag-video call tayo. Saka po ako magsasend ng bayad. Pwedeng ganon. Hindi ko po kayo minamadali. Hindi po ako yung seller na, ma'am, magbayad ka na, ma'am, ganito, ganyan. Alright? Once again, eto isang beses pa, i-announce ko dito sa YouTube episode na to, ng aking business po na mode of payment, 2. Okay, 3. Una, GCash. GCash ko, Princess Jane Yiga lang po. Ito yung number sa baba. Ayan, paki-screenshot nyo na lang po, or paki-sulat, or paki-save na lang po. Okay? Ilalagay ko dito para hindi kayo mahirapan. Next na mode of payment natin is bank. Yung bank ko po, eto lang din. Ayan, sa baba. Nakikita nyo po kung anong banko yan, ano yung bank account number, at saka ano yung pangalan. Again, isa lang po yan. Okay? Walang iba. Isa lang. Para hindi kayo malito. Ngayon, paano nai-scam ang mga tao kapag kayong seller ay ang gamit ay bank? Sa GCash kasi guys, bago kayo magbayad, bago ma-confirm yung payment niyo, kailangan nyo munang makita yung pangalan ng inyong isisendan. Ngayon, pag yung pangalan na sisendan ninyo ay hindi Princess Yiga, ay agad huwag nyo nang ituloy. Dahil talaga yan ay kawatan. Yan talaga po ay scammer. So talagang mag-iingat po kayo ng bongga. Pag nakita ninyo ang pangalan dyan ay hindi Princess Jane Yiga, wag pong matigas ang ulo, wag po kayong magbabayad. Okay? Kahit anong sabihin ng scammer sa inyo, nagmamadali, bayaran nyo na ma'am, last na to ma'am, isa na lang to ma'am. Pero hindi Princess Jane Yiga yung GCash, wag magbayad. Ngayon, sa bank account naman, ito explain ko sa inyo kasi hindi nyo pa to alam. Hindi ko rin to alam dati, pero ngayon alam ko na. Nalaman ko lang din to sa mga kapatid ko na mga businesswoman. Tandaan nyo to guys. Sa bank account, pwede po na kahit anong pangalan ang ilagay. Pero yung account number na ibibigay sa inyo ay account number ng scammer, papasok pa rin po yung inyong ibibigay na pera sa scammer na bank account. So, example, may scammer na nag-message sa inyo, sinabi, ma'am, ako po si Princess Yiga, bayaran niyo po ako sa bank number ko, ito po, ang pangalan ng bank account ko, Princess Jane Yiga po. Wag na wag po kayong magta-transfer hanggang sa walang video call sa mukha ko. Okay? Dahil once again, eto lang po ang aking bank account. Isa lang. Yan, paulit-ulit kayo guys. Kusiin ko kayo eh. Isa lang talaga. Huwag matigas ang ulo ninyo. Kaya kayo nai-scam. Matigas ang ulo. Yan. So ngayon, pag sinabi naman sa inyo, busy pa ako ngayon. Kinokopya nila yung storya ng buhay ko. Busy pa ako ngayon. Nagpapadede ako kay Mayumi. Busy pa ako ngayon. Meron akong customer. Wag na wag kayong magbabayad hanggang sa hindi sinagot yung video call ninyo. Okay? Madali naman siguro intindihin yun, di ba guys? Ngayon, sa bank account, alam nyo kung ano yung weak link or weak point ng bank account? Kapag binigay mo yung account number, hindi importante yung pangalan. Hindi mo
jump in the pool without changing to your swimsuit and now you're soaking wet. Kamusta naman? But anyway, please have some of the view we have here in Abang, Indonesia. Ayan. Alright. Lunchtime, finally, dumating na yung order namin. Ay, lunchtime, sorry. Dinner pala. In-order ko, guys, si Sayet Lilit. Ano siya, yung giniling na manok na maanghang, tas nilagay sa stick at binarbecue. Masarap po siya. Pero this time, parang prito yung pagkagawa. Then, binigyan nila ako ng sauce na gawa sa kamatis. Kanin sa ate ko naman noodles na Balinese style. Kakain po kami dito sa balcony namin na madilim-dilim. At feeling romantic pero pareho naman kaming walang mga jowa. Ang hirap talaga pag walang jowa. Bahala kayo mga jowa dyan. Ang importante may pangbayad kami dito sa aming mga laag. Oh. Kain muna ako guys and I'll talk to you later.